kanila at ang mga participants sa seminar na yan, hindi lang mga guro, Pati mga parents. parents lalo na, para maunawaan naman nila at hindi na maabuso. Kasi ang ano natin dito naabuso na naaabuso. Saka yung mga bata. Oo, yun ang situation, manifestation. Pero nakita ko sa mga apo ko. Di ba? Yung yung mga manifestation, nagkaroon ng abuse. Ang naging biktima, yung teachers ang nagiging victims. Nakakaawa. Dahil yung mga kaguruan na kaya na hindi dapat, makapagturo, cannot teach. Sa ano naman, sa grupo ng mga parents, masyadong Sila naman, yung mga, masyadong kinampihan na. Yeah. Na kahit na alam nila. Hinabuso rin yung sinasabing Naging- child protection policy. Lalo na sa private school to di ba? Pag sa private school, ang tatapang ng mga yan. Yeah. Nakikita ko kasi yung mga na nasa private, Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Teacher Talk. Siyempre, kasama po natin ang magagaling nating mga guro, si Teacher Eunice at siyempre si Teacher Emily. Ngayon, alam niyo po, pag-uusapan natin yung nakaraan pong pinag-usapan natin na alam po natin hindi naman masyado nating natalakay. So, ngayon, Teacher Emily, ano ating tatalakayin? Okay. Teacher Eunice. Hi. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ay nagagalak at muli nandito na naman kami. And we hope that we could continue our program, Teacher Talk. Thank you. Good afternoon. I am Teacher Emily. And we are back dito sa ating Teacher Talk. This is an interactive program para sa mga guro. For the teachers, of the teachers, By the teachers. By the Opo, ito po naman ang inyong lingkod, ang inyong host, Mel Elizalde. Teacher Mel. Okay, Teacher Mel. Teacher Mel. Opo. Mga kasama kong guro ito magagaling. Okay. Teacher Emily. yes. Umpisa Ang mo Teacher na. Talk ay is a program na held every Saturday at 2 p.m. Kaya sana ay aabangan nyo ang aming programang ito every Saturday. At kaugnay niyan, kami po ay nagpapaumanhin kasi noong nakaraang Saturday dahil sa napakasamang weather dito sa Maynila, Quezon City, all over Manila, hindi kami nakapag-broadcast. Yes, naantay namin kayo. Everything is ready, no? But then, talaga ho ay bumaha sa Quezon City. Alam niyo mga lugar nito, mga mayayaman to mga kasama ko, mga taga Quezon City to eh. Po ngayon, sige po. At sa araw na to, sa hapon na to, ay babalikan natin yung sinimula nating topic nung nakaraang Sabado, nung isang Sabado. Yung iniwanan naming topic. At ito nga ay yung tungkol sa child protection policy at ano ang impact nito sa ating sa mga stakeholders, sa parents, sa students, sa teachers, and then and authorities of the school. And lastly, impact ng child protection policy sa learning yes. and teaching. Tatalakayin natin yan at pag-uusapan natin. Sana ay samahan nyo kami sa pagtalakay ng topic na to.
before that, Mm. Mel, what is actually child protection policy? Okay. Ayan, dapat paliwanag natin ng gusto yan sapagkat ang ating mga sangkaguruan medyo hindi yata masyadong malalim ang kaalaman. Ikaw dapat magpaliwanag niya. Bakit ako? Binabato ko sa'yo. Para mas magandang maliwanagan kung ano ang Child Protection Policy. Andito po si Teacher Emily magpapaliwanag sa atin. Okay. O sige, hindi ko naman hahabaan yung paliwanag dahil hindi naman ako this is a legal matter at hindi naman ako abogado. But sa aking kaalaman, at ayon sa aking mga nabasa, Teacher Mel, Teacher Eunice, ang child protection policy is enshrined in our Constitution, in our 1987 Constitution. Okay. 1987 pa. Wow. Tagal na yan. Ang tagal na. At in pursuance of this, nag-issue ang Department of Education ng isang DepEd order Okay. para maging polisiya sa lahat ng eskwelahan, lalo na sa elementary and high school level. And not only, ito ay hindi lang ito totoo sa public schools, ha? Pag sinabi natin DepEd, covered din ang mga private schools dyan. Kaya ang child protection policy covers both the public and the private schools in the country. Okay. Ito ay contained in a DepEd Order number 40, series of 2012. 2012. Babasahin ko lang yung goals and objectives Sige, ng please. polisiya para dito naman kasi magmumula ang ating talakayan sa goals and objectives ng policy. What is it? According to this, it is to ensure the safety and well-being of students in the classrooms of the school. That should provide a safe and secure learning environment, promoting awareness and prevention of potential harm, establishing accountability and reporting mechanism, and offering support for victims. So, ang child protection ay nakasenter sa mga estudyante. Sa bata. Okay. Ito ay ang focus nito ay ma-prevent ang any form of Abuse sa mga estudyante. Sa mga estudyante. Ano Maganda. masasabi mo tungkol dito? Ganda. Dahil kung ako nga ay isang parents, siyempre, masaya at ang aking kalooban ay matiwasay na nagsasabing, well protected ang aking anak sa school. Kahit na, siyempre, nandyan ang ating mga authorities. But then, with this policy, ay mas lalo akong kumampante. Ha? Talaga. So, masaya ka at merong child protection Okay, policy. oo, masaya. Nangangalaga. Nakikita mo ba sa mukha ko masaya? Yes, sa kapakanan ng iyong anak. Diba? Yan ang pananaw mo bilang Magulang. magulang. Yes. So it's really nice. Ay, ano naman kaya ang pananaw ng mga estudyante tungkol dito, Teacher Eunice? Base sa aking obserbasyon, nakikita ko yung ating mga estudyante dahil meron tayong child protection policy, sila ay kampante at talagang gustong-gusto nilang pumasok sa school kasi sila ay meron tinatawag na guardian angel, Guardian yung angel. protection na yan. Guardian. Oh yes, kasi napakaganda nga na ibig sabihin, kahit wala sila sa kanilang pamamahay at wala yung magulang sa kanila, meron po silang pinanghahawakan na sila ay merong protection. Well protected. Well protected, really. Oho. And speaking of protection, alam niyo ba, this child protection policy ay talagang epektibo dahil tingnan mo nga, according to reported cases ng DepEd, nagkaroon pala ng 1,871. Ganong karami. Marami ang abuses. Grabe ha. Abuses ng mga ating kabataan sa school. Na yan ay, that is a
DepEd data. Data. Ang natin. Pero ano masasabi mo dyan, Teacher Tip Eunice? lang yan. Ah, Tip tip. of the iceberg. Oh, Yes. ibig sabihin, mas malaki Ibig pa yan. sabihin, mas Mas marami marami. pa. And sometimes they are not reported. Wow, Yun okay. ang nakakalungkot. Oh, pag Yes. hindi ni-report. Pag hindi na-report. Bakit kaya hindi ini-report? Di ba? Yes. Pero ngayon, dahil sa Child Protection Policy, Yes. ang eskwelahan ay talagang mandated, obligated, na kung ano man ang mga abuses, cases of abuses in the school, it Okay. should be. Reported. Kasi may Okay. monitoring system ang DepEd. Para Oh my. malaman kung merong mga... Ganda, no? May Oo. monitoring Yes. system para sa mga estudyante. Naalala niyo yung Tama. recently, na yun sa social media lalo na? Yung 5 years old. 5 Oo. student. Wow, wow, wow. Yan, na, Kuy daw tayo dyan. yes, talagang I don't know what will happen to the teacher na, Oh, yes. di ba, na sinasabi doon na kayo. So you see, kaya, ang mga parents, at saka ayon na nga sa inyo, ang parents at saka mga estudyante, Estudyante. Natuwa. maganda ang pananaw nila. Oo, Nila. talagang sila ay natutuwa sa may akda ng Child Protection Policy. Yes. Di ba? Natutuwa ba tayo dyan, tayong mga Hindi guro? ba? Yung authorities kaya, yung mga principal, ano naman kaya ang Okay. pananaw nila? Oo. Siyempre natutuwa dahil may kaagapay siya. Yes. Di ba? Sa Siyempre. proteksyon ng kanyang Natural. mga Oo, estudyante. Wow, wow. Trabaho niya, no? Trabaho niya. Parang okay sa alright, ha? Oo. Hindi na siya masyadong sumasakit ang ulo kasi may katulong siya. At yung accountability ng mga principals, aba, talagang gumaan po kasi merong siyang kinakapitan. Yes. Ayun. Ang galing. Oh, Di di ba? ba? Ngayon, Kaya lang, kaya lang, Yan. ano ang yun? apat na stakeholder, Yun na yun. ito na yun, yung teachers naman kaya. Teacher Mel. Yan Teacher ako. Eunice. Ano naman kaya ang pananaw nila? Mag-iisip Sa muna ako. child Ikaw muna, protection Teacher Eunice. policy. Oo, kasi baka magalit sa akin pag nag-voice out Ang ako eh. mga parents natin, ang mga estudyante natin, Oh, tuwang-tuwa sila, ang mga Okay. authorities nila, sila, okay. sila ay ang mga authorities natin ay natutuwa kasi meron na silang katulong. Medyo No? tulong sila. May Oh. katulong na sila sa kanilang pag-perform ng kanilang responsibilidad bilang authority ng eskwelahan. Itong child protection, doon sila nakasandal. Pero yung mga teachers kaya, na siyang talagang, Ako tatanungin mo. Mhm. Pwede ako mag-voice out. Okay. Nakikita ko dito, parang naiiwanan tayo sa protection. Parang ang ating pagdidisiplina ay Unti-unti nang nawawala. At baka tayo kinakabahan, baka matulpo na tayo, di ba? Konting kibot, tutulpuhin na tayo. May. Ang ibig mong sabihin, Teacher Mel, ang mga kapwa guro natin, lalo na yung mga naiwanan natin, kasi tayo, retired na, no? But not yet tired. Oo, Ah. but not But tired. not tired. Mga nandun Okay. pa sa eskwelahan, sila hindi masyado masaya dito sa child protection. Siyempre, sila yung nakakaranas ngayon ng ganyan eh. Di ba tayo medyo nakagraduate na ng konti, di ba? At hindi natin naabutan yung ganyang klaseng problema. Right? Problema, Problema! diba? Mga estudyante, di ba? Sangayon ka ba, Teacher Eunice, na problema ang child protection policy para sa mga guro? Sa ngayon, Yes. base sa aking obserbasyon at naranasan, merong pong problema ang child protection policy. And sa mga teachers sa ngayon, ay parang ang nangyayari yung child protection policy ay for students lang. Only. Para yata pong yung teacher ay nawala. Nakalimutan. Nakalimutan sila na dapat kasama sila doon sa policy, lalo't sila yung pinaka-heart noong pagtuturo sa mga bata. Okay, tama yun. Hindi na yung child protection policy kung ganun. Ang tawag mo dun? Tatanggalin mo yung salitang Oo, child oo, protection. hindi na nga. Oo. Kaya nga child protection dahil ang focus nito ay mga estudyante. Pero yung Okay. sinasabi yung may problema sa bahagi ng mga guro, well,
medyo sumasang-ayon ako dyan. Dahil sa mga nangyayari sa Nakikita natin, sa mga di ba? nakikita Oo, natin tama. nangyayari, nagiging epekto ng ating nagiging epekto ng child protection policy, Policy. di Oo. ba? Sa classroom lalo na sa Totoo school. At yan ang Totoo. usapan Oo, natin. sige. Okay, Mm. sige. Doon tayo, doon tayo. Doon tayo. Okay. Anong masasabi mo? Isahan mo, Teacher Emily. Ako na naman magsisimula. Oh. Yung epekto ng child protection Sige. policy. Okay. Ito ba Ah. talagang nagbunga ng nagdudulot ng maganda para sa mga guro. Sa mga estudyante, no doubt. Walang problema. Ina-acknowledge natin na tinatanggap natin na maganda ang nagiging resulta. Yes. Hindi na sila naaabuso. But on the part of the teachers, I think si Teacher Eunice, maraming masasabi tungkol dito. Kwento ka, Teacher Eunice. magkuwento ka. Magkwento ka. Totoo po yan. Kasi, ang mga teachers natin, napakarami ngayong kwento Mm. na kanilang nararanasan sa kanilang mga estudyante. Meron ho akong isang kwento na ito talagang nangyari sa loob ng school. Sa kanilang silid-paaralan, hindi ko nababanggitin yung teacher kasi mas mabuti na daw po wag na. But then, yung mga estudyante niya, merong mga, hindi ko alam kung anong klaseng mga estudyante, pero makikita niyo kung paano. Yung teacher, lumabas, may kinuha, pagbalik niya, yung kanyang class record, yung kanyang mga gamit, ayun, yung kakalat, tinitingnan and all that. So, tendency ngayon ng ating teacher, natural, magagalit, di po ba? So, galit si teacher and all that. After that, tapos na, bell. Umalis na yung mga estudyante. Teacher, nag-ayos ng gamit, siyempre. And then, hindi na siya makalabas. Bakit hindi siya makalabas? Bakit? Ay, bakit lang naman? Ikinandado yung kanyang Wow. pinto. Ganyan katapang. Opo, ganyan. O, sumisigaw siya and all that. Hindi siya makalabas. Kasi last period po yon. So, yung gwardiya umiikot pagkatapos para patayin yung ilaw. Tapos ang mga klase, di ba? Oy, may sumisigaw na teacher doon na. Parang may naririnig pa ako na, andun si teacher, nakakulong. Oh my God, Ganon po minsan ang mga estudyante natin. And to thank, wala ni isa na bumalik para yung teacher nila ay makalabas. Hindi ko po sinasabi na lahat ay ganitong estudyante, but marami na pong cases tayo na meron pong tinatawag na pag-abuso o sobra dun sa inaasahan dyan sa child protection policy na yun. Parang sinasabi mo arrogance ng mga estudyante. Parang sinasabi ninyo na it is because of the child protection policy kung kaya nagagawa ng mga estudyante natin ngayon ang mga mga matatawag kwento, natin, itong mga itong pag-aabuso. sinasabi mo, ano ba yun? Parang lack of respect na yan sa teacher. Wala na. Ng respeto at kawalan ng disiplina. Wala na, At wala yung na. Nakakagawa sila ng biruin mo yung ikulong mo ang guro mo. Ganun na silang katapang. Ganon sila, ganon sila. Remember, nung mga panahon natin, well, Ay, hindi naku, natin isang tingin magagawa yan, di ba? Oh. Isang tingin lang, makuha ka sa tingin, di ba? Ngayon, wala na. Hindi na pwedeng isang tingin ngayon. Yung mata mo, yung pinaka, ng mata mo, bilog ng mata mo, lumuwa na, hindi na nakukuha sila. At makikipagtitigan pa sa'yo, ang estudyante. makikipagtitigan siya. But anyway, going back to that, ang sinasabi po natin na siguro ang mga estudyante din natin ngayon ay Lumakas ang loob. malakas na ang loob kasi Sobra. meron na silang pinanghahawakan. At hindi lang ho yan. Meron sa kanilang kumukupkop pag sila ay kwento. Nagreklamo. Meron na agad yan. Parang ganun po. Sino yan? Well, Diba, kundi ang kanilang ako ayaw ko na sabihin. Anyway,
merong mga negative negative. negative na Yes, effect. may epektong May mga negative. consequences Mhm. ang child protection policy, especially sa bahagi ng mga Mga estudyante. guro Oo. at sa mga attitude and behavior ng ng mga mga estudyante. dahil sa knowing na there is a policy that protects them from abuses. Yes, okay. At hindi lang po yan, Teacher Ems. Meron po ba kayo nababalitaan na ang mga estudyante mismo, gumagawa sila ng kwento Uh-huh. at siya ay pinopost sa social media? Bakit Ganyan na silang Yeah, katapang. ganyan sila katapang, oh. And bakit? Bakit nagagawa nila yon yung mga ganong mga pag-aabuso, kung sasabihin natin pag-aabuso? Dahil siguro, I don't know kung ito yon. Dahil siguro doon sa child protection policy na sinasabi na dapat nilang maunawaan ng mga estudyante at maunawaan din ng mga teacher. Kasi ang teacher, yun na nga, sinasabi natin, nasaan na yung mga guro natin ngayon? Because of that child protection policy. May problema pa ba dyan? Malaki. Sabi nyo, wala tayong problema sa child protection policy. Bakit ngayon nagkakaroon tayo ng ganong problema? Well, ikaw, teacher, meron Wala naman problema sa child protection policy. Maganda yan, di ba? Sabi nga natin, ni-welcome ng parents, ng mga authorities sa school, and of course, yung mga magulang, is number one, di ba? But then, nakikita natin yung epekto niyan sa ating mga guro. Ang pangit, di ba? Parang ang dating, nakukulangan tayo ng autoridad sa ating mga Oh, estudyante. talaga? Na-limit. Na-limit ang ating Na-limit yung ating authority. yung ating capacity Teka muna, to mga, discipline. apo, mga mahal. Or ay Batiin mo na muna, Teacher Emily, ang ating mga taga-subaybay, ang dami. Ah. pause muna tayo and let us greet our viewers. Okay. Mabuhay daw ang mga guro. Thank you very much. Jerry Games. Yes. Kay Jonah Davis watching. Okay. Suki natin si Oh, thank you for watching. Thank you, Jonah. Si G. Matondo. O teka muna, di mo sinabi yung binati niya tayo. Hello. Sabi niya, hello po, beautiful teachers. Wow, thank you. Thank you. Talaga. Okay. Ayun o, G. Matondo. Watching from Bacoor, Cavite City. Susunod. Uy, Erica Abanto. that's your watching daughter watching from Japan. Thank you so much, di ba? Hello, thank you so much. Wow, you see. Yan po yung anak ng ating si teacher Eunice. Yan, may anak po siyang teacher din doon, di ba? Yes. Teacher, yan, si Erica Abanto, watching from Japan. Okay, Okay. thank you po for watching. Oh, meron pa isa, yan, no? Pakibasa. Bilyato. Okay, thank you for watching. Kaibigan natin Sino? katropa. Katropa. Sino yung Jocelyn Asistio. Kamag- Siya ang sinasabi ko sa iyo, Teacher Mel, na dating guidance counselor ng Mabini Elementary. Wow. Na we would like one of these, in one of our episodes siguro, ay We will invite, natin siya. Okay, to share welcome yung po. mga Opo. experiences niya Yes, as oo. a guidance counselor. Okay. Oo, ng Mabini Elementary School, si Ma'am Jocelyn Asistio. Okay, thank you so much po, Ma'am Jocelyn Tawag Asistio. ako mamaya. Meron isa dyan, ayun no, Beverly. Watching. From- watching now at hotel and conventional place. Tita May. Oh, may sabi. Mapag Mapag-ahalang araw sa ating lahat at mga teachers. Hello po, Tita May. Hello, thank you for watching, Miss Beverly De Rosario. Okay. Anyway, back to our topic, So, ma'am. going back, Yes. going back doon sa ating topic, nakikita natin na sa mga situation na, kaganapan sa mga nangyayari nangyari. ngayon, while we admit, we acknowledge that the child protection policy is, fulfilling its objective and goals towards
the students, to protect them and then promote their interest and welfare Yeah. in the school and in the classroom. On the other hand, tingnan din natin yung impact Yeah. ng child protection policy sa ating mga kaguruan. Dahil pag hindi natin ito, Teacher Mel, na-address, at hindi natin ito bigyan ng atensyon, mayroong malaking bahagi bahagi sa sistema natin ang maaapektuhan. Natural. Oo. Sapagkat mula sa ating mga guro, tayo yung magmamolde sa kanila eh. Paglabas nila ng kanilang tahanan papunta sa ating paaralan, tayo na yung in charge dapat, di ba? You are the And we are second guiding mother. Yes. Oh. Okay. Paano? Di ba? Pagka ganyan na lumaki na utak ng mga bata. Yes. Oh. Mahirap na. Oo. Ano mangyayari? Mm. Pag pinabayaan natin. Kasi ang nakita natin ayon sa ating talakayan, parang nakikita natin ay nagkaroon ng, to sum it up, parang nakakaroon ng breakdown of discipline. Mm-mm. Sinabi mo pa, hindi parang talagang nagkakaroon Nagkakaroon na nga. talaga. At hindi lang ilang percent talagang lumalaki ngayon. Talaga ang breakdown of Yes. discipline na yan. At Opo. remember, ang disiplina nating mga guro ay napaka-importante para sa pagkakatuto ng ating mga estudyante. Yes. Di ba, ma'am? Oh. Building their character. Yes. Well, there is discipline, Mm. there is good teaching, Siyempre. and good learning. Learning. And character. Paano tayo makapag-build up ng mga batang Okay, sige, magaling nga, pero ang breeding, paano? Ang character Ang niya. character. Oh, yun ang Napaka-importante niyan, Yes. di ba? Secondary lang ang, Yes. ang pag, yung- Mental. Oh, yes. Oo. di ba? Mental development. Oo. Yes. Kasi paano tayo mag-build up ng mga mabubuting mamamayan in the future kung ang disiplina ay medyo Wala. nakukula- Nawawala na. Oh, parang nakukulangan. Natatakot ang mga teacher kasi baka matulpo tayo eh. Totoo ba? May natutulpo ba? Oo naman. Talaga. Konting lang. Yung reklamo na tayo. Di ba? Oo. Di ba meron? Tayong dapat, look at that. Oo nga pala. Basahin nga natin yung Maganda nasa yan. ano. Pakibasa Diba? mo nga. Yan ang nagbunsod sa atin, di ba? Nung nandaanan natin yan sa Facebook, natawa ako. At the same time, napag-isip-isip natin, nga, totoo ito. Totoong This is nangyayari. child protection policy. Anak, ayun dyan, akala ko ba'y magti-teacher ka? Ano sagot? Ano sagot? Hindi ko mabasa. Sorry, hindi ko mabasa pag Anong ganyang sagot? kalayo. Hindi ko po mabasa pag ganyang kalayo. Ano sagot? Parang sinabi niya, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na, mama. Kasi Magto- baka matulpo pa ako. Oo. Ayaw na, pagod na daw siya. Lahat na ng ginawa ng teacher. At pagkatapos sa pagod at hirap ko, ako po ay natutulpo pa. Ang teacher, ay wag na po, ayaw ko na. Sabi nung nabasa namin. Yung anak. ayaw Sabi niya nung naman. anak, ayaw na niya mag-teacher. Ano po ang mangyayari kung ganun ang mga estudyante natin? Ayaw na mag-teacher. Anong mangyayari sa ating school? At sino na ngayon ang magtuturo sa ating mga anak? Di Baka ba? wala na, baka mag-import tayo. Sa mga Baka guro nito. Wala na ang mga Ano ba guro yan? natin. Okay. Dito kasi nagpapakita yung sinasabi natin na inaayawan na yung pagiging guro dahil nga natatakot sila na sila ay masumbong lalo na sa social media. Nagpapakahirap sila sa pagtuturo, nagpapakahirap sila sa paghahanda ng kanilang ituturo sa kaunting kibot, no? Na trying to discipline the children so that they can learn better. Yeah. Ang kinakakatakot ng mga guro natin ay sila ay madadala, masusumbong sila sa social media o kaya sa mga DepEd authorities. So, ito ang pinapakita ng ito ang naiintindihan natin na nagiging isang hindi magandang epekto ng child protection policy. Talagang hindi magandang epekto. Lalo pa nakita ko rin, ito aking observation, Teacher Eunice and Teacher Emily, lalo na po yung mga guro sa private schools, Ay, nako, grabe. sinabi, Nako, tama Parang ka dyan. napakatakot nila compared sa mga public school teachers. Oo. Why? Ano po ang palagay nyo, Bakit? teacher? Oo. Kasi mga anak mayaman yan eh. Diba, Teacher Eunice? Oo. At saka, remember,
they are paying. Yes. Kaya parang ang mga teachers natin, talagang empleyado na lang Yeah. sa kanilang tingin na sana po ay hindi naman ganon, di ba? Kaya nga. Oo, yun ang nakakalungkot talaga. Talagang bababa ang moral natin pagka ganyan ng ating mga estudyante. Nawawala yung otoridad para sa mga guro. No. They feel so Yeah. entitled. Akala ng mga estudyante, very entitled sila kasi Oo. because they are Pati mga free. parents. Ay, Ay, parents. tunay ka. Tunay ka. Konting ano lang, susugurin pa yung teacher. You see? Mga teachers. Kawawa tayo. Nabubuli, no? Yes. Mm. Oh. Tingnan nyo nga yan, Teacher Mel, Teacher Eunice. Ang goal and objective ng Child Protection Policy pala, na-realize ko lang just instantly, na is to prevent Abuses. diba, Yes. ng ating mga kabataan. Kabataan. Very Very good. galing, Very noble, noble. Very yes. noble intention. Okay. Wala na nangyayari. Sino ngayon ang naaabuso? Parang nabaliktad yata, no? Nabaliktad. Oo. Oo, di dapat din magkaroon ng Teacher protection policy policy. para yatang dapat magkaroon ng ganon. Teacher Emily, pakisabi mo naman sa iyong magaling na abogado. Na Say- merong mag-isip dyan sa Senado. Gumawa naman ng batas. Opo. Yung lalo na yung number 1 senator. Opo. Oh. Yung number 1 senator. Wala? Bakit di mo alam? Oo, dapat isipin niya yan. O, di ba? Hindi naman naisip. Nananawagan po kami. Yeah. Nananawagan ba tayo nito? Kidding aside, no? I think we also need Hindi, totoo yun. a teacher protection policy. Oh, yes. Sa Oo. kalakaran ngayon, na ano, no, let's be fair. Oh, Ibalanse talaga naman naman. natin. Oh. Hindi sa lahat ng oras. We acknowledge we have to protect our children. But we have to protect our teachers as well because sila ang ng learning. Yeah. Sila ang without discipline. Walang learning siya. Anong learning ang mangyayari sa loob ng classroom? Teka, baka tanungin lang tayo. May paglilinaw lang akong gustong tanungin, Sige, Teacher sige. Emily. Sabi natin, ang ating adhikain, sana magkaroon din ng teacher protection policy. Ano ba ang saklaw ng teacher protection policy na gusto mo? Bigat yan, di ba? Kailangan be specific. Anong klaseng teacher protection policy? They should also be protected from the abuses of the child protection policy na i-define naman ng husto kung ano ang limit ng That's what protection we policy. want. Okay. ayun. Wala yung ibang nasa isip ko. Dami. Parang nagiging absolute na kasi. Okay, tama na yun. whatever form of discipline or punishment that you implement inside the classroom ay pwede nang saklaw na ng child protection policy. Yes, At oo. ikaw ay pwede ka nang i-report kahit ano. Dapat Kahit bigyan sino. naman ng limit. Hanggang saan ba pwedeng Gamitin. gamitin. Hanggang Yes, saan exactly. pwedeng gamitin ang child protection policy. Oo. Kasi kung lahat na dyan, ay robot na po ang teacher natin. Yes. Magiging robot, hindi ka na pwedeng magalit, magkakasakit na lang lagi sila sa puso, di ba? Oh, may Alzheimer na. Alam mo ba, marami na ngayon yung mga, sabi nga nila, Alzheimer na lang para hindi na tayo magalit, makalimutan na natin yung ginagawa sa atin, di mo? Grabe na yan. Hindi na maganda yon. O kaya nga, maraming sakit ngayon ng mga teachers natin because of that. Di ba, nagiging biro na nga ngayon. Noong mga panahon natin, Mel, no? Nung tayo pa yung nagtuturo, mga teachers, ang pinapalabas sa mga estudyante. Pero ngayon, ang lumalabas, Teacher, para wag nang parang wag makonsumi. nang makonsumi. Na magalit. Magkakasakit lang sila. Ayoko na ganun, ha? Kung ako'y nandyan pa sa paaralan, it will never happen to me. I swear. Magalit na kung sino magagalit sa akin. Joke lang. Ay, pause muna tayo. Pause. Meron. Sige, basahin niyo yung nasa merong mga greet. Ayan, may mga comment sa atin. Galing, Saint Benedict College of Valenzuela and Corinthian School.
of Valenzuela. Shout out po sa mga teachers and students ng General Tiburcio de Leon National High School. And St. Bernadette Okay. College of Valenzuela. Okay. Oo. Erika, tama po. Lumalakas ang loob ng mga bata Mm. at nawawala ng respeto kasi nawawala na ng otoridad ang mga guro. Sana balanse po ang proteksyon. Yan. Ay, salamat, salamat po. salamat. Thank you. At naunawaan niyo po Okay, naman oh. ang mga guro. Dapat Thank po you so talaga much. ganon, Okay. sana. While we recognize the need to Mm. protect our children because we are parents and Yes. as well. Mm. Yes. Aside from being teachers, we are parents as well. So we recognize the need to protect our children. But as teachers, Kailangan din naman may protection tayo. Kailangan tayo ng protection sa pag-impose ng discipline as authorities inside the classroom. Okay. O, sana. Diba? O sana yan. Pero hindi. Ang sasabihin natin talaga rito, talagang kailangan bumalik ang full authority ng ating mga guro sapagkat tayo ang instrumento para maging mabuti ang ating mga estudyante, right? Ay, sandali. Mm. Ma'am, Teacher Mel, Okay. full authority. Hindi po ako sang-ayon dyan. Mahirap po ang naman? full authority. Kasi nga, kung merong abuses din, meron din pong abuses ang teacher. Okay din yan, tama. Kaya din hindi yan. po pwedeng bigyan sila ng full authority. Tayong mga guro, alam natin yung ating gagawin at ginagawa, di ba? Mhm. Oh. Pero sabi nga, with exemption of A few. a few, nangyayari yan. Yeah. Kaya nga, nasa sa kamay natin yun. Anyway, bihirang-bihira naman mangyari yan, Teacher Eunice. Talaga? Diba? Bihirang Palagay mo, mangyari yan? Teacher Emily. Huwag mong kakalabanin yung mga kasama natin. Hindi ho. Hindi, talaga naman. Hindi. In fact, aminin natin na ang naging basehan ng pagbuo ng isang child protection policy is because there had been cases. Sabi nga natin, 800. 1,871 Oo. in And, 2023 lang. Yan. Oo. In other words, present yan. And Yung yung- mga Yes, past cases. Mas marami pa. abuses Yes. ng mga teachers, okay, meron din talaga. At alalahanin mo, Teacher Mel, when we speak of abuse, we do not only mean physical. Yes, I know. Ah. Meron tayong mental. Mental. Na naapektuhan ang isip ng bata. Physical, mental, Emotional. Emotional. Oo. But, ang pinaka-grabing abuse, Verbal. Hindi makakalimutan. Meron nga nagkwento sa atin dito di ba? Oo. Nagkwento gusto siya. magkwento sa kanyang Verbal abuse. Oo. sa Oo. kanyang kagustuhan. Oo, sige. Nako. Professional Iyan, na oo. executive officer Oo. ng Elizalde Oo. And jet. Grabe ang... Ngayon, hindi niya makakalimutan Yes. yung Verbal abuse yan. Pero- Which, oh, Kahanga-hanga. Kahit na siya ay nakadanas ng ganon, siya ay lumaking maayos at brilliant student. Di ba? yes. Pero pagka na Pero verbal ano ang... abuse, Okay. Pwede pong tawagin namin ang aming bisita. Ang magiging Mr. resource Okay. speaker Oo. namin sa ganitong Oo. klase. Interviewin mo, ng, Teacher Emily. Ikaw abuse. bala. Interviewin mo yan. Ay, kailangan natin yung mga patunay. Di ba? Mga patunay. Ito po ay sagot doon kasi sabi ni Teacher Mel kanina na hindi namin sinayuna ni Teacher Eunice na kailangan magkaroon ng full authority. Kasi nga, hindi kami sang-ayon doon. Bigyan ng full authority ang mga teachers. Kasi inaamin din namin na marami ding mga guro na abusive. At ito nga example sa inyo na naging biktima ng isang verbal abuse. Pakistorya mo, Si sir. Sir Chot Velasquez, ang executive director ng ng Elizalde Broadcasting. Chot. Opo, magandang hapon po mga kinapipitagan nating mga guro, kay Teacher Emily, Teacher Mel, tsaka kay Teacher Eunice. Opo.
So yung kwento ko po, no, nung ako ay high school, high school po, ano, and I understand kayo po yung mga guro ng high school din po, ano, ng secondary. So yung impact po ninyo, no, sa mga estudyante ay malaking bagay, no, hindi po natin na pwedeng kumbaga isipin na hindi ito mahalaga. At least sa akin personally, yung experience ko, no, dalawa actually yung ano yun, no, yung masasabi kong abuses ng mga teachers. Yung isa, yung teacher ko sa geometry, hindi ko makalimutan yung pangalan niya, si Mr. Mediana, no. Bawal po pala yan, ano. No. No. So, yung teacher ko, hindi ko nakalimutan yung pangalan. Actually, kahit yung pangalawang teacher, hindi ko rin nakalimutan yung pangalan niya, no, dahil sa mga sinabi sa akin, ano. Yung isa, yung sa sa geometry, ang sabi niya, meron pa pala Teacher Emily, yung parang notebook or folder, ipinukpok niya sa ulo ko yon, gano'n. Hindi naman siya actually masakit. Kaya lang, public yun, nakikita rin ibang mga estudyante, so parang nakakahiya, di ba? No? Pinukpok niya yun sa ulo ko. Tapos ang sabi niya, alam mo, sabi niya, ikaw, kung meron pang mas mababa sa 65, ibibigay ko sa'yo. Ganon, di ba? So ako, yung sa isip ko, siguro hindi ako mahusay na estudyante, no? Pero bakit ganon na lang yung statement na kung meron pang mas mababa sa 65, ibibigay daw sa akin? Parang, ano ba yung ginawa ko para maging ganon, no po, no? Sobra-sobra ba yung parang aking offense, no? Doon sa klase, no? So, yun yung isa, no? Kaya hindi ko nakalimutan yung teacher ko doon sa sinabi niyang ganon, na parang iniisip ko, ganon ba ako kasama na estudyante na yung mas mababa pa sa 65 ibibigay niya sa akin, no? Kaya sabi ka, pag naiisip ko ngayon, dahil naging guro na din ako, no, sa kolehiyo, parang gusto ko sabihin sa kanya, dahil behavioral science ako, no po, no? Kung merong mas mababa pa sa 50, ibibigay ko sa'yo kasi hindi mo naiintindihan yung kahalagahan o yung bigat ng binitiwan mong salita sa akin, no? Na hanggang ngayon hindi ko nakalimutan, ano po, no? Tapos yung isang guro naman, ganun din, ibabagsak din ako, no? Ang salita niya, eto, tandaan mo, Mr. Velasquez, sabi niya, 99.99% hindi ka papasa sa klase ko. Natakot ako dun, eh. So, ang ginawa ko, Teacher Mel, sub-subong ngayon akong ulo ko sa pag-aaral, no? So, chemistry tsaka geometry, parehong, bigla akong natutunan yung mga subject nila. Kasi ayaw kong bumagsak. Meron ding mabuting epekto sa'yo. Opo. Diba? Pero, Teacher Mel, no? Pero, Teacher Mel, meron akong isang guro na hindi nagbitawan ng ganong salita kung hindi positibo lang ang kanyang sinabi na hindi ko rin makalimutan. No? Na wala akong nararamdamang remorse or grudge sa teacher nito kung hindi all appreciation and thankfulness lang ang nararamdaman ko sa guro na yon. Yung mga salita na ganon, kailangan mangarap kayo ng mataas, na sabi pa niya, tatanda ako sa kolehiyo to, teacher, sabi niya gano'n, mangarap ka ng grade na 1.0, sabi niya, kasi wala namang bayad yun, eh. Sabi niya, kaya lang, wag mong ikwento sa mga kaklase mo kasi para kung pumalpak ka man, hindi ka nakakahiya. Sabi niya, alam mo, Teacher Mel, Teacher Eunice, and Teacher Emily, sinubukan ko yun. Sabi ko, oo nga, no, wala namang bayad. Tapos, sabi ko, mula ngayon, mangangarap ako ng grade na 1.0. Nakuha ko yun, Teacher Emily. Alam mo, that turned my life around. Beginning that day, in that semester, umuulan na ang transcript ko ng uno. You see, kailangan din, pasinayaan mo din sa iyong isipan at tanggalin ang naramdaman mong pagdaramdam doon sa isang guro mo. Sapagkat, sinagot naman, di ba, Teacher Emily, ng isang niyang guro. Yun nga ang sinasabi natin na sometimes mas grabe ang verbal abuse. Abuse, ayun po. Kaya nga, yan ang, kaya natin binabanggit yan
para ipaliwanag kung ano bang pinagmula ng child protection policy para Yes. nga ma-prevent yung mga Ganon. ganong klase na mga Abuses. situation, abuses among the children in the school. Kasi tingnan mo si Chot, ilang taon na siya. Pero hanggang ngayon, 48. hindi niya makalimutan yung sinabi Yang- niyo, oo. di ba? But on the other hand, alam mo yung ito out of the topic na, pero yung pangalawa niyang kwento, yan ang gusto din natin ng mga i-feature dito sa ating programa. Yung mga inspiring Feels stories ng of, teacher. Yes. di ba? Effect of teachers on Students. students, like apa, Chot. apa, apa. Na na-encourage, biruin mo, uulanin ka ng uno. Oh, just because of a positive remark na binitawan. Oh, Okay, thank next you. ano, Thank you Okay very po. much for So, sharing. Okay, Maraming thank you. salamat for Okay. inviting me. Eh, Ah, Teacher okay. Eunice, babalikan na po Oo, rito. kailangan na makausap natin si Teacher Eunice. Oo. Okay. Okay. So yan ang pinagmula ng child protection policy. Kaya Teacher Mel, ayun yung kaya kami nag-react na bigyan ng full authority because we have to accept there are teachers also who seem to forget, Hindi, diba? Na yeah. meron silang responsibility. Yes. sa kanilang Napakalaki ng napaka- responsibility nila. Okay. sa kanilang Ng mga estudyante. And they should be careful with Yes. what they say, Yeah. with what they do Mhm. Yes. sa kanilang mga hawak na mga estudyante because yan ay mga helpless. Helpless yan. Alam naman natin yan, di ba? At we are aware of that. But then, Pero sabi baliktad niya, na tao lang yata tayo. ngayon eh. Baliktad yata na ngayon. Sino nang helpless ngayon? It's just sino na ngayon ang helpless? Okay? Okay. Eh, alam mo, sigun sa mga kwento yan eh, di ba? Sa mga Yeah. naranasan. Di naman lahat, puro sa Yeah. teachers. Yes. O meron din tungkol sa mga bata, di ba? At any rate, makukulangan na tayo ng oras, Teacher Emily. Para Okay. teka muna. Eh, O magpasala. Oo, in conclusion, ano nga ba talaga yung ating gustong, ang pinaka-objective ng ating talakayan ngayon? Pagtalakay ng child protection policy. What is it that we really want to achieve dito sa programa ito? Natalakay natin na ang child protection policy ay merong Magandang para layunin. sa ating mga Yeah, estudyante. yes. Oo. At ito'y natutupad at Mm-mm. natutuwa dahil tayo ay we are both parent And teacher. But on the other hand, meron tayo nakikita na naging nakukulangan. naging negative Oo, kaya nga. effect ng child protection policy. Ito naman ay sa bahagi ng mga Guro. At bakit gusto natin ma-address ito? Well, siyempre, gusto natin ng, ng even na pagtingin sa both students, teachers, di ba? Para unang-una tayo nga yung guide ng mga batang yan. Paano tayo magiging guide nila kung tayo may takot sa puso dahil nakukulangan tayo ng ating otoridad sa Natatakot ka. Oo. And besides, ano pa? Kasi kung tayo lagi natatakot, ay talaga ang mangyayari ho sa atin, walang learning na sa loob. sinabi mo. Wala na talaga, wala nang magkakaroon talaga dyan ng chaos sa loob mismo ng classroom. I think that is the very essence ng ating talakayan. Okay. Maiparating natin na ang child protection policy, while it is while the intention is good, Yes. dahil sa mga epekto na sinasabi nga natin na naging negative effects among our students, Yeah. like breakdown of discipline, Okay. nagkaroon ng breakdown of discipline, nagkakaroon because the students tends to be Disrespectful. And arrogant. arrogant, disobedient, and meron ding negative effect sa mga parents na naging very naging sobrang overprotective. Hindi na nila tinignan ng lalo na sa private layunin ng ating mga guro. Yeah, oo, na sa kaunting kwento, di ba? Aawayin pa. Kwento na hindi pa nga nila na-validate. Kaya nga, Kung yung kwentong yan ay totoo, ay susugod good na. agad. Oo, Oo. sa school. Napakasakit, di ba? Yes, kaya kung ikaw ay teacher, Isang guro. talagang matatakot. Magdaramdam ka. Okay, So yan ang mga nagiging at ano naman na nagiging totality, yung effect nito,
it affects the learning environment. Of course. Mm. Ang ating pagtuturo, ang learning ng mga bata, yung kanilang pagkakatuto ay Kaya, wala na. nababawasan. Naku, ang baka ko. Paano yan? Without proper, because the teachers cannot teach properly anymore because the students are undisciplined. Hindi na sila, ayaw na nila. Ayaw na nilang Makinig. makinig. Pag gusto nilang lumabas, Lalabas. Papasok, lalabas. Wala, gano'n na sila talaga. Kawawa naman. Oo. And so, ano yun? Sige. Sa susunod nating Sabado, ay, so ang panawagan natin dito sa programa nito is revisit. There is a need to revisit the child protection policy. I hope the government And will do that. look at it, kung paano ay hindi naman, at balansehin ang pag-implement nito para hindi naman masyadong madihado. That's the key word. Balansehin. Balansehin. Yeah. Diba? Makita. Balanse, huwag kang bias dyan. Diba? Makita ang kahalagahan ng mga guro. Yes. Yan ang pinaka-importante. Eh, nababawasan yung kahalagahan natin eh. Yes. Wala ka ng halaga. Ayoko na maging teacher kasi retired na ako. Wala ka ng halaga, kaya wala ka ng kahalagahan. No, it's just a Hindi joke. ko matatanggap yan. No, yes. Diba? Hindi natin matatanggap na tayo wala ng Just a kahalagahan. joke. Okay. Forever we are a teachers. Kasi sa child protection policy, while we wanted to prevent abuses among our children, among our students, yung naaabuso naman ngayon, nabaliktad, ay Kaya ang mga Teachers, So let's okay. revisit the child protection policy. Let us also give teachers their protection. From Dapat. students Okay. and from parents. Parents. Ayan Okay. po, ang mga minamahal naming taga-subaybay. Hopefully, kayo po ay laging susubaybay sa ating Teacher Talk dahil kasama natin ang ating mga magagaling na guro. Teacher Emily, Teacher Eunice, of course, na magbibigay po sa inyo ng mga clarification sa mga susunod pang mga programa natin. So, magpaalam na po tayo. So, bye-bye. Si sa muli nating pagtatalakayan sa Saturday 2 p.m. Okay. Eunice? Muli po kami nagpapasalamat sa inyong panonood at naging kasama namin kayo sa isang oras na talakayan at inaanyayahan po namin kayo muli Oo. na Magbigay po kayo ng mga reaksyon. Yes. Kung nais po ninyo, narito po ating telephone number, 820-3805, o ito Okay. po yung, basta magbigay po kayo ng reaksyon dito at we welcome you. Okay. sa Teacher, Facebook. sa Facebook. Oh. Yes, okay. Okay. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kong bigyan ng ating na ating pagpapahalaga si Miss Lady Eileen Orsal. Alam niyo po ba kung sino siya, ma'am? Alam niyo mo naman. Former faculty member of Cavite State University, GABSU. First instructor Filipino language sa Harvard University. Wow, Palakpakan very natin. good. Alam niyo po ba? Alam ko naman, alam niyo to eh. Fourth most spoken language ang Pilipino sa US, Wow, di ba? talaga. So, Sila ng isang malaking karangalan na mabigyan siya ng ganitong pagpapahalaga. Siya nga, di ba? Ma'am Orsal, Lady Eileen Orsal. Okay. Yan, first instructor Filipino language sa Harvard University. Galing, ano? So, yan, we must be proud that we are teachers forever. So, hanggang sa muli, mga minamahal Okay po. namin Marami pong taga-subaybay. salamat. Don't Bye-bye. forget, we love you all. Love you Bye-bye. all. Bye-bye.